Ngayon naman po ay pag-aaralan natin ang unang bahagi ng banal na prinsipyo. Kabanata 1, ang prinsipyo ng paglikha. Ang mga problema tungkol sa buhay ng tao at ng sanlibutan ay hindi malulutas kung hindi muna uunawain ang katangian ng Diyos. Ang kalikasan ng Diyos. Isang paraan para maunawaan ang kabanalan ng Diyos ay sa pamamagitan ng pagmamasid sa kanyang mga nilikha. Sa kung paanong nalalaman natin ang karakter ng isang pintor sa pamamagitan ng kanyang mga ipininta, gayon din mauunawaan natin ang katangian ng Diyos sa pagmamasid sa iba't ibang mga nilikha niya. Ayon sa Roma 1:20. Mga bagay na nakikita sa lahat na nilikha sa sanlibutan. Simulan natin sa pagtukoy sa mga karaniwang bagay na makikita natin sa likas na mundo. Bawat nilikha sa kanyang kakanyahan at sa pagitan nito at iba pang nilikha ay nag-aangkin ng dalawang katangian ng yang at yen. Higit pa dito, bawat nilikha ay nag-aangkin ng panlabas na anyo at panloob na katangian. Ang nakikitang panlabas na anyo ay kawangis ng hindi nakikitang panloob na katangian. Ang panloob na katangian ay tinatawag na panloob na kalikasan at ang panlabas na anyo o hugis ay tinatawag na panlabas na anyo. Ang magkasamang panloob na kalikasan at panlabas na anyo ay bumubuo sa dalawang katangian. Dalawang katangian ng Diyos. Ang unang pinagmulan ng lahat ng bagay ay dapat ding nag-aangkin ng dalawahang katangian ng panloob na kalikasan at panlabas na anyo na tumatayo sa posisyon ng katambal na simuno sa lahat ng mga panloob na kalikasan at panlabas na anyo ng lahat ng mga nilalang. Tinatawag natin ang unang pinagmulan na Diyos at ang kanyang panloob na kalikasan at panlabas na anyo na orihinal na panloob na kalikasan at orihinal na panlabas na anyo. Ang Diyos ay nanatili rin ayon sa baligtarang ugnayan sa pagitan ng kanyang dalawahang katangian ng yang at yen. Ang Diyos ay magkaugmang pag-iisa ng orihinal na panloob na kalikasan at orihinal na panlabas na anyo. Ang Diyos ay magkaugmang pag-iisa ng pagkalalaki, yang, at pagkababae, yen. Ang Diyos ay katambal na simunong panloob na kalikasan at pagkalalaki ng buong sanlibutan. Pagkakaugnay sa pagitan ng Diyos at sanlibutan. Ang Diyos ay ang hindi nakikitang katambal na simuno at ang buong sanlibutan ay ang substansyal na katambal na layo ng Diyos. Sang-ayon sa prinsipyo ng paglikha, ang dalawang katangian ng Diyos ay makikita sa pamamagitan ng simbolo o imahe bilang individual na sagisag ng katotohanan na nagtatatag sa sanlibutan. Kataas-taasang enerhiya ng sangkalibutan. Ang Diyos na lumikha sa lahat ng bagay ay ang buo at ganap na katotohanan, walang hanggan, walang pinagmulan at lumalaktaw sa panahon at hangganan. Ang kataas-taasang enerhiya ng sangkalibutan ay ang fundamental na enerhiya ng Diyos. Ito ang pinanggagalingan ng lahat ng enerhiya at lakas na nagpapahintulot sa lahat ng mga nilikha na mabuhay. Aksyon ng pagbigay at pagtanggap. Sa pamamagitan ng kataas-taasang enerhiya ng sangkalibutan, ang lahat ng bahaging simuno at layon ng bawat nilikha ay bumubuo ng isang common base at nagkakaroon ng interaction. Ang interaksyong ito ang nagpapalabas sa mga pwersa at lakas na kailangan ng nilikha sa pagpapanatili, pagpaparami at pagkilos. Ang interaksyon na nagpapalabas sa mga pwersang ito sa pamamagitan ng ganitong proseso ay tinatawag na aksyon ng pagbigay at pagtanggap. Aksyon ng panimula, paghahati, pagsasama. Ang proseso kung saan mula sa Diyos, ang simula, dalawang nilikha ay magkahiwalay na lumalabas at muling pinagsasama sa pagiging isa ay tinatawag na kilos panimula, paghahati, pagsasama. Layunin ng tatlong layon. Bunga ng kilos, panimula, paghahati, pagsasama, may apat na posisyong nabubuo ang simula. Sa gitna, ang katambal na simuno at ang katambal na layon at ang kanilang pagsasama. Alinman sa apat na posisyon ay maaaring tumayo sa posisyon ng katambal na simuno at ingganyuhin ang tatlong iba pa bilang kanyang mga katambal na layon at bumuo sila ng
babahaginan ng 3 katambal na layon. Kapag ang bawat isa sa 4 ay tumayo bilang katambal na simuno at magbigay at tumanggap sa 3 iba pa na umiikot dito, natutupad nila ang layunin ng 3 layon. Pundasyon ng 4 na posisyon. Kapag ang simula, ang katambal na simuno at katambal na layon na nanggagaling sa simula at ang kanilang pagsasama ay sama-samang nakikibahagi sa isang magandang kilos ng pagbibigay at pagtanggap at tuparin ang layunin ng 3 layon, ang pundasyon ng 4 na posisyon ay naitatatag. Ang pundasyon ng 4 na posisyon ang pinakamahalaga at unang pundasyon ng kabutihan at ang katuparan na walang hanggang layunin ng Diyos sa paglikha. Ang layunin sa paglikha. Ayon sa Genesis 1:28, ang 3 mahalagang pagpapala ay natutupad kapag ang lahat ng nilikha, kabilang ang tao, ay mabubuo ang pundasyon ng 4 na posisyon na ang Diyos ay nasa gitna. Ito ang kaharian ng langit kung saan ang lunduhan ng kabutihan ay naisa sa katuparan at nadarama ng Diyos ang pinakasukdulang kaligayahan. Sa katunayan, ito ang pinakalayunin ng Diyos sa paglikha sa sanlibutan. 3 pagpapala ng Diyos. Ang unang pagpapala ng Diyos ay perpektuhin ang ating individual na karakter. Para dito, ang isip at katawan ng isang individual ay dapat na maging isa sa pamamagitan ng kilos, pagbibigay at pagtanggap at bumuo ng isang individual na pundasyon ng 4 na posisyon na nakasentro sa Diyos. Sa pagtupad ng ikalawang pagpapala ng Diyos, isang individual na perpektong lalaki at isang individual na perpektong babae ay dapat magsama sa isang pagmamahalang magkaisa bilang mag-asawa at magpapalaki ng mga anak at bubuo ng isang nakasentro sa Diyos na pamilyang may pundasyon ng 4 na posisyon. Ang ikatlong pagpapala ng Diyos ay perpektuhin ang dominyo ng tao sa daigdig ng kalikasan at dito ang mga tao at ang daigdig ng kalikasan ay dapat maging buong-buong magkaisa at sa gayon ay maitatag ang pundasyon ng 4 na posisyon sa pagsakop na nakasentro sa Diyos. Ang proseso ng paglikha sa sanlibutan. Ang panahon ng 6 na araw para mabuo ang sanlibutan sa Genesis 1 ay hindi dapat sukatin sa bilang ng literal na pagsikat at paglubog ng araw. Ito ay sumasagisag sa 6 na sunod-sunod na panahon sa proseso ng paglikha. Ang katotohanang umabot sa 6 na sunod-sunod na panahon ang paglikha sa sanlibutan ay magpapahiwatig na ilang panahon din ang kinakailangan para likhain ang bawat bagay na bumubuo sa sanlibutan. Ang panahon ng paglago ng mga nilikha. Ang lahat ng nilikha para maging ganap na perpekto ay dadaan sa 3 sunod-sunod na baitang ng paglago, pag-aanyo, paglago at pagbuo. Kapag nasa panahon ng paglago ang mga nilikha, tinitingnan lamang ng Diyos ang mga bunga ng kanilang paglago na naaayon sa prinsipyo. Sa ganitong paraan, hindi niya direktang pinamamahalaan ang lahat ng bagay. Tinatawag natin ang panahong ito ng paglago na saklaw ng hindi tuwirang pamamahala ng Diyos o saklaw ng pamamahala ayon sa mga nagawang naaayon sa prinsipyo. Ang lahat ng bagay ay nagiging perpekto kapag nalampasan nila ang panahon ng paglago sa pamamagitan ng otonomiya at pamamahala mula sa prinsipyo ng Diyos. Gayunpaman, ang mga taong nilalang ay dumadaan sa panahon ng paglago at nagiging perpekto sa pamamagitan ng pagtupad sa kanilang bahagi ng responsibilidad bilang karagdagan sa patnubay na laan ng prinsipyo. Ang espiritual at ang pisikal na mundo. Ang sanlibutan ay nilikha ayon sa padron ng tao na kalarawan ng dalawahang katangian ng Diyos. Sa makatwid, tulad ng isip at katawan ng tao, ang sanlibutan ay binubuo ng espiritual na mundo at pisikal na mundo na parehong tunay at substansyal. Ang pinagsamang dalawang mundong ito ang bumubuo sa kosmos. Kapag tinanggal natin ang ating katawang pisikal, papasok tayo sa daigdig ng mga espiritu at bilang mga espiritu ay mamumuhay doon ng walang hanggan. Dito po nagtatapos ang unang kabanata ng banal na prinsipyo. Ang susunod po na video ay ang kabanata 2,
ang pagkakasala ng tao. Maraming salamat po.